Kailangan nating malaman ang basic kung bakit tayo nagmamanifest. Sa kaalaman ng lahat, araw-araw tayo ay nagmamanifest. Hindi nga lang alam ng iba, kaya ang namamanifest nila ay karanasang mapait. Okay? Gusto nyo bang maranasan na magkaroon ng karanasan na masaya at nakaka-inspire? So, kailangan nating malaman kung ano ang basic, kung paano mag-create ng masasayang karanasan. So, nasa sa atin ang tools na yan, kung paano natin paggaganahin sa ating buhay. Ngayon, sa pakikinig mo, magkakaroon ng panibago ang iyong buhay. Pwede at posible na ang iyong buhay na masaklap, na hindi maganda, na masama ang iyong sitwasyon, kondisyon, pwedeng baguhin ng iyong kapangyarihan. Hindi mo alam na may kapangyarihan ka. Of course, mayroon tayong lahat na ipinagkaloob ang Diyos na power sa ating buhay. Yung iba, hindi nga lang aware. At iba, hindi nga lang aware din na mayroong manifestation. At ang paniniwala nila sa manifestation ay ito daw ay impluensya ng demonyo. No, hindi. Dahil ito ay nasa Biblia din. So, kailangang malaman natin ang basic na para wala tayong sisihing iba na kagagawan ng pamilya ko itong nangyayari sa buhay ko, or kagagawa ng kaibigan ko, or na-impluensyahan ako ng hindi maganda, or malas lang talaga ako. Wala sa sinasabi mo ang dahilan. Ang dahilan ay dyan lamang sa'yo. So, pag-aaralan natin ang basic ng ating buhay. Susi, kumbaga, na pinaka-basic. Pero, makapangyarihan. Ang dalawang itong aking tinutukoy ay ang ating isipan. Hindi ito tao, bahagi ito ng ating pagkatao. Okay, una ay ang conscious. Ang saklaw, ang control nito sa ating buhay ay 10%. Conscious, may malay tayo kaya 10% lang. How about the rest? Pagtulog tayo. Okay? So, iba ang may control nun. So, si conscious muna ang ating pag-uusapan. Si conscious, ang control niya ay 10% lang. Dahil siya yung nag-aanalisa, siya yung nagdidesisyon. Halimbawa, kakain ba ako ngayong umaga? O mamaya na akong tanghali kakain? Pangalawa, ano kayang librong babasahin ko ngayong araw? Tungkol ba sa Diyos? Or makikinig na lang ako ng podcast? Ito bang lalaki na to ang asawahin ko? Ito bang bahay na to ang bibilhin ko? O sa ibang lokasyon na lang? In other words, ang ating conscious ang siyang nag-aanalisa at nagdidesisyon kung ano ang ating dapat piliin at gawin. Diba? So, yan si conscious mind. May tools na ginagamit si conscious mind. Ang ating 5 senses. Ang touching, hearing, smelling, tasting, seeing. Yan ang tools niya para mag-connect sa ating pangalawang isipan, ang subconscious mind. Si subconscious mind, ang saklaw niya, dahil 10% sa conscious, ang saklaw nito ay 90% para maging 100. So, bakit 90% ang kanyang saklaw? Dahil si subconscious mind ay nagtatrabaho 24 hours a day. Nagre-record siya kung wala tayong malay. O kung tulog tayo, nire-record niya. Halimbawa, nakakita tayo ng ahas. Sa ating panaginip, minsan napapanaginipan natin, yung ahas na nakita natin nang may malay tayo. Doon nagpapatuloy. Pumasok sa ating isipan. Nire-record niya lahat yan. Pangalawa, taguan ito o imbakan ito ng ating takot, ng ating kumpiyansa,
ng ating ugali. So, pag tayo ay in-entertain natin ang takot natin, nagmo-multiply ito. Nagmo-multiply. So, hanggat magiging buhay na natin, hanggat automatic nang magiging buhay natin or magiging bahagi ng ating buhay ang takot na mahirap nang alisin pag ito ay bahagi na ng ating buhay. Kasi lagi nating ine-entertain na sinasabi natin, takot ako dyan, hindi ko kaya yan. Diba? Ugali natin na magagalitin o masayahin, maganda ang ugali mo, i-record niya at i-filter niya at ilalabas niya sa karanasan mo. Maganda. At kung pangit, ganun din. So, ang ating kumpiyansa, pag tayo ay may tiwala sa ating sarili, kaya natin gumawa ng kahit ano. Kung wala naman tayong kumpiyansa, doon tayo nagiging weak. Ini-imbak din yan ni subconscious mind. Kung may kumpiyansa ka sa iyong sarili, kumpiyansa ka sa iba. Kung wala kang kumpiyansa sa iyong sarili, paano tayo magkaroon ng kumpiyansa sa iba? Yun na lagi ang ugali mo. Yun na ang laging nasa isip mo. So, pangalawang trabaho ni subconscious mind ay impluwensya siya sa ating emosyon at sa ating action. Yun ang sinasabi na kung anong ipinasok mo sa isip will determine your belief. What you believe will determine your feelings, your emotions. At kung ano ang iyong feelings at emotions will influence your action. So, kagaya halimbawa ng nakasalubong kang tao, may sinabing hindi maganda sa'yo. Hindi maganda ang taong to. In-entertain mo pa ng in-entertain ang heaviness. Sabi mo, kailangan mawala ang taong to. So, naramdaman mo. Pumasok sa isip mo. At ginatungan mo ng ginatungan, naramdaman mo ngayon. Hanggat nakapatay ka. Will influence your actions through your emotions and from your thoughts. So, that's how life works. Ang pangatlo naman ang pagbibigay ng kutob o intuition. Itong kutob natin ay mga nakaimbak kay subconscious mind. Kaya minsan, ginaguide tayo ni subconscious mind sa pamamagitan ng kung anong inimbak mo dyan sa damdamin mo, dyan sa isipan mo. At ipapakutob lang din niya kung ano ang naipasok mo.